Hello po sa lahat. Welcome back sa ating channel, Juan Victor TV. Nagbabalik upang magbigay ng muli ng tutorial. Ang ating topic sa araw na ito is Beginner's Guide kung paano gumawa ng PowerPoint presentation. Sa tutorial na ito, ang gagamitin natin is yung PowerPoint 2016. Bali, ito yung naka-install sa aking laptop. Kung ang gamit nyo is lower version, okay lang din kasi halos same lang din ang user interface nito. Then proceed na tayo sa ating tutorial. Open lang natin. Sa PowerPoint presentation, makita nyo itong naka-preview na ito. Ito yung mga default template or layout ng PowerPoint presentation na pwede nyo select kung gusto nyo yung design na ito. And then kung gusto nyo namang mag-create from scratch dito, blank presentation. Bali, pag-create nyo, click lang natin yung blank presentation. Bali, plain lang siya, wala siyang background, wala siyang design. Kasi nga, pag sinelect mo yung blank presentation, it means na mag-create ka from scratch or mako-customize mo yung design ng PowerPoint presentation mo. Close lang natin. Then, pag dito naman, ito yung mga default design template ng presentation. Kung gusto mo ito, click mo lang. Then, kung gusto mo yung ganyang design, click mo lang yung create. Click lang natin, sample. Yan. Yan yung sample design or template ng PowerPoint presentation. Close lang natin. Then, kung dito sa mga default na template is hindi mo gusto or wala dito yung gusto mong template or design, pwede ka namang mag-search dito sa search tab na ito sa taas. Pwede ka mag-search online. Halimbawa, sample natin is education design na presentation. Type lang natin education. Yan. Automatic mag-display or preview yung mga search result related sa education. Yan yung mga presentation template na related sa education. Then, kung gusto mo, kung may mapili ka dito, select mo lang. Then, ganyan lang. Pag sinelect mo ang create, automatic magda-download siya kung hindi siya downloaded para ma-save sa iyong PowerPoint application. Then, kung ang gusto mo namang design is, ano ba, business. Yan. Lalabas na naman yung mga related sa business na design. Kaya, kumbagay, napakadali na lang. Kung wala yung sa existing design o sa default design doon sa PowerPoint mo, pwede ka na mag-search online. Yun lang. Then, balik lang tayo. Click lang natin yung blank presentation. Din dito, lalabas. Ito yung pinaka first slide. Mababasa nyo dito sa click to add title. Then, click lang natin. Add tayo ng title. Halimbawa, maglalagay lang ako ng title. Networking setup. Then dito subtitle, ikaw nang bahala kung anong gusto mong subtitle. Bali, ilalagay ko lang is by Juan Victor. Then, kung mapapansin nyo, after nyong mag-type, kung bagay, wala siyang dating, plain white lang siya, wala man lang siyang background or design. Kung gusto mo namang, para maglagyan mo siya ng design or background, punta tayo dito sa design na tab. Bali, ang tawag pala dito is tab. Then sa tab, tinatawag naman itong ribbon. Itong dito sa baba niya. Pag click mo, yan yung tinatawag na ribbon. Then dito naman sa home tab, ito naman yung mga mawawasan nyo is yung mga tools. Sa tools, separated siya by group. Halimbawa, itong group ng slide, yan. Group ng font, group ng paragraph. Yan yung tinatawag na group
ng tools. Pero itong kabuuan, ang tawag yan is ribbon. Then dito naman is tab. Then para natin malagyan ito ng design, click lang natin sa design tab. Yan, makita nyo. Yan yung existing or default PowerPoint presentation na design or template. Then pag hinover nyo lang or tinapad, automatic makikita nyo agad yung result or preview nung napili or possible na mapili yung design. Itapat nyo lang yung mouse cursor, automatic siyang papalit. Yan. Kung ang napili mo halimbawa is wala dito, click mo lang tong arrow down para mag-collapse, para lumabas yung lahat na default na PowerPoint template. Then sample lang natin is ito. Click lang natin. Yan, automatic siyang magbabago yung design mo kasi nga pumili ka ng default dito sa default template na ito. Then tapos na tayo sa ating pinaka first slide or tinatawag na title slide. Then create tayo ng next slide or second slide. May tatlong option para makakreate ka ng new slide or next slide. Pwedeng dito sa blank na ito, is itong blank space. Right click ka lang, new slide, click mo lang. Yan, automatic mag-create ng new slide or next slide. Or pwede rin dito mismo sa pinaka first slide, right click, new slide. Yan, mag-create. Or yung third option natin is dito sa insert tab. Yan, dito sa new slide na ito, itong button na ito. Yan, automatic nag-create. Then balik lang natin sa dati. Ito pala is yung ating undo button. Ibig sabihin, ibabalik niya yung doon, ibabalik niya sa dati. Yan, undo lang natin. Then bali yung commonly ginagamit is dito, pinakamadali, walang hassle. Right click ka lang dito sa pinaka blank space na ito, new slide. Then mapapansin nyo is ito, click to add title. And then ang tawag pala dito is text box. Para maka-insert ka ng text, kailangan mo ng text box. Then ang sample pala natin gagawing report is itong networking setup. Sample lang natin. Things needed. Then dito sa ating text box sa baba, yan, mapapansin nyo may parang bilog or tuldok. Click to add text. Ibig sabihin yan, naka-bullet type yung ating text na ilalagay sa baba. Sample lang natin, router. Then click mo lang yung enter para sa next text na i-add mo. Automatic magkakaroon siya ng bullet. Natin LAN cable. Then enter ulit. RG45 hub. Yan, sample natin. Then naka-create na tayo ng second slide. Then naka-add na rin tayo ng title sa ating second slide. Naka-add din tayo ng text. Then para halimbawa, lalagyan mo ng description itong ating unang text, itong router. Gusto mo ng additional na text or maglalagay ka ng description, usually yan mga naka-paragraph. Para maka-insert ka ng text dito sa ating tab, itong insert tab, click mo lang itong text box. Pag click mo, then drag mo lang, yan, automatic maka-create or makakalagay ka ng paragraph text. This is sample text. Yan yung way kung paano ka lagay ng panibagong text. Gamit lang ang ating insert tab, then text box. Tandaan itong text box para makalagay ka ng text or paragraph. Then undo lang natin. Then ito pala, mapapansin nyo, plain text lang siya. Paano naman kung gusto mong maglagay o mag-insert ng picture para medyo interactive yung presentation mo? Dito sa router,
may option. Dito ang kanyang option. Dito sa insert tab, ito, sa tools niya, itong pictures, click mo lang. Yan. Dito naman, dadalhin ka niya sa may mag-pop up na window. Bali, isi-select mo lang kung ano yung picture or kung ano yung picture na i-insert mo. Ano ba yung router? Isasample ko muna is itong bahay. Then, double click mo lang or click mo lang yung open. Then, yan, nag-insert siya. Paano naman kung yung, halimbawa, itong router, wala kang nakasave ng picture ng router? Ibig sabihin, i-minimize, kailangan mo pang i-minimize itong presentation mo para makasearch ka sa browser. Para hindi mo na kailangan gawin yun, undo lang natin. Click mo ulit yung insert. Dito sa online pictures, ibig sabihin ng tools na ito, yung online pictures, pwede kang mag-directly search using ito. Pwede kang mag-search sa internet gamit ito. Click lang natin. Yan. Loading lang siya. Kasi nga, depende sa internet connection mo. Kasi nga, nakabase siya sa ating internet. Loading lang. Wait. Yan. Lumabas na rin. Yan yung lalabas. Ito sa insert picture. Ito, Bing image search. Halimbawa, sample natin i-search is kung wala tayo, ang purpose nito is kung wala kang image or image nga na nakasave sa iyong desktop or laptop. Search, type lang natin router. Then, click mo lang itong button ng search or click mo lang yung enter. Click lang natin. Yan. Wait mo lang para lumabas yung search result. A few moments later. Gaya ng sabi ko, nakabase ito sa bilis ng connection mo para lumabas agad yung search result. Yan. Lumabas agad yung result. Yung tinype is router. Yan. Para makaselect ka, click mo lang kahit saan diyang picture. Halimbawa, sample lang natin is ito. Okay, pili tayo ng yan. Yan na lang. Then, after mong makaselect ng picture na gusto mo ng router, medyo itong white na lang. Para kasi medyo dark itong ating background. Para makita nyo. White na lang. Yan. Select, check mo lang or click. Then, click mo tong button ng insert. Yan. Automatic magda-download siya at mag-insert doon sa ating slide. Wait mo lang. Downloading. Yan. Kaya nang sabi ko, nakadepende pa rin ito sa bilis ng inyong internet connection. Wait lang natin. Mag-download yung image. One eternity later. Yan. Automatic siyang mag-insert sa inyong slide. Yan yung sinelect nating, napili nating picture ng router. Yan yung kagandahan dito sa purpose ng ating online picture. Pwede ka makakuha directly online kahit hindi ka na gumamit ng browser o mag-search ka and then download mo. Kahit dito lang sa ating gamit lang ating dito sa ating tools ng online pictures. Then, paano kung gusto mong itong picture ilagay dito sa baba ng tong text ng router? Press mo lang yung enter sa ating keyboard. Yan. Press mo lang uli. Yan. Press mo lang. Mapapansin nyo dito sa hub, itong space niya is lumiit. Para lumaki yan, i-drag lang natin. Dito yan yung may arrow up and down. I-drag mo lang para lumaki yung text box. Yan. Mapapansin nyo, lumapad yung space. Then, palitan lang natin yung picture. Resize mo lang. Yan. Yan, ganun lang kadali. Kung gusto mo naka-align. Then, paano naman kung gusto mong lagyan pa ng description itong router? Gaya ng sabi ko kanina, punta lang tayo dito sa Insert tab. Then, text box. Then, drag mo lang. Sample lang natin. This is sample text. Yan, yung kung paano uli
or maglagay ng additional text sa ating gamit ang ating text box. Then, bali nakagawa na tayo ng ating pinaka-title slide, then second slide. Kung gusto mo pang mag-additional slide, same process lang din paano mag-insert ito, new slide. Then, play lang natin or i-preview, live preview natin yung ating PowerPoint presentation. Paano natin i-play yung ating PowerPoint presentation? Bali dito sa ating slideshow na tab, ito, yun yung first option mo. Itong from beginning. Pag click mo yan, automatic mag-replay siya sa ating start. Para ma-close mo ito sa ating live preview, press mo lang yung escape button or escape key sa ating keyboard para bumalik ka doon sa dati. Then, second option mo is yung shortcut key ng pag-play ng PowerPoint presentation is yung F5 sa ating keyboard. Press mo lang yung F5 para mag-play yung ating PowerPoint presentation. Yan, nag-play yung ating PowerPoint presentation. Bali, pag press mo ng F5, automatic doon ang unang lalabas is yung ating title slide. Paano mo naman siya paano mo palalabasin yung next slide mo? Kung slide mo or yung PowerPoint presentation mo is, halimbawa, may 10 slide. Paano mo siya i-command ng next slide? Dito sa ating keyboard, itong 4 na arrow na ito, yung left and right, pwedeng left and right na arrow or pwede ring up and down. Halimbawa, kung itong left arrow, ibig sabihin previous slide. Kung itong right arrow naman, ibig sabihin forward or ibig sabihin next slide. Then dito sa up and down arrow, yung up, ibig sabihin previous. Yung down, ibig sabihin forward. Yun, tandaan. Ganun lang kasimple. Then press lang natin yung escape. Hindi, sample natin. Press natin yung arrow down para mag next slide. Yan, mapapansin nyo, pumunta siya sa next slide. Then kung mapapansin nyo dito, ito sa ating sample na text na naka bullet type at may picture, lumabas sila ng same time. Kumbaga ay wala man lang siyang tinatawag na animation. Paano naman kung ang gusto mo is saka lang sila lalabas kung magkiklik ka or mag-press ka ng arrow down or left and right na arrow. Kumbaga ay saka lang sila mag-a-appear pag click mo. Paano malagyan ng ganong animation? Skip lang natin. Then, click natin. Dito sa animation tab na ito, ito yung mga animation, type ng animation. Itong lahat ng yan. Then, dito naman, para malagyan mo, kung gusto mo individually, yan, click mo lang itong animation pane. Automatic itong panel, makita mo yung type or kada text or object na nilagyan mo ng animation. Halimbawa, itong router. Lalagyan ko na siya ng animation, itong type na paid. Yan. Yan, automatic lumabas siya. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng animation, yung text na router. At kung mapapansin nyo, may number 1. Ibig sabihin, siya yung unang text or object na ma-animate. Kung object yung nilagyan mo, ibig sabihin, or picture, ang mga lalagyan is number 1. Bali, yung inuna ko is yung router. Then, paano naman lagyan itong picture? Same process pa rin doon sa text na router. Click mo lang yung picture. Then, sasample lang natin same animation. Then, click ko lang yung paid. Yan. Nagkaroon siya ng number na number 2. Ibig sabihin, next animation siya a-appear. Then, i-play lang natin para makita natin yung sample. Kung paano siya mag-animate. Then, gaya nung turo ko kanina, F5 lang sa shortcut key ng pag-play ng ating PowerPoint presentation. Press lang natin yung F5. Yan.
press lang natin yung arrow down sa ating keyboard. Yan. Kung mapapansin nyo, pag-click nyo ng next slide, hindi kaagad nag-appear yung text na router at yung picture. Kasi nga, naglagay tayo ng animation na saka lang sila lalabas kung pag-click natin ng arrow down. Then, natatandaan nyo, yung number 1 na animation or nalagyan natin ng animation is yung text na router. Pangalawa yung picture. Ibig sabihin, ang mauna is yung router. And next is yung picture ng router. Click lang natin yung arrow down. Yan. Yan yung animation type niya is fade lang. Yan, ganyan lang. Kumbaga ay normal or formal animation na tinatawag. Then, click lang natin ulit yung arrow down. Then, yan, mapapansin nyo. Kumbaga ay pasunod yung pag-animate niya. Then, skip lang natin para mag-close. Dito pala sa animation na ito, kung ang gagamitan mo is formal reporting or sa school, hindi advisable itong mga klase ng animation na yan. Ano ba, sample natin? Itong ganyan. Yung may mga ganyan na maraming style. Ano ba, ito. May paikot-ikot na yan. Kumbaga ay hindi siya advisable kung formal reporting. Ano ba, sa opisina. Hindi siya advisable kasi medyo nakakatagaw pansin or pagulo lang siya. Ang usualing ginagamit lang is, pang formal is itong upper at fade. Kasi nga, pang formal reporting siya. Kung hindi advisable itong mga ganito. Advisable lang ito kung ang mga audience mo is mga bata para maging interactive yung iyong presentation. Yun lang. Dun sa ating tutorial, yung pinakauna, kalagay tayo ng design ng ating presentation dito sa ating design tab para makasilik ka ng design. Dito lang yan sa ating design tab na tinatawag. Then, ang tinatawag naman dito is text box kung saan pwede ka mag-insert ng text. Then, yung ating next step kanina is kung paano mag-insert ng second slide. Yung gaya ng sabi ko kanina, right click lang dito sa blank space na ito, new slide. Then, pag-insert ulit ng text dito sa ating text box. At yung kanina, kung gusto mong mag-create ng panibagong or mag-add ng paragraph, text paragraph, or panibagong text. Dito lang sa ating insert tab, gamit ng ating text box, i-drag mo lang yan para maka-insert ka ng additional text.
Then, dito naman, para malagyan mo siya, yung ating next is yung malagyan mo ng animation. Dito naman sa animation tab. Yan, para malagyan mo. And bago ko pala nakalimutan, yun palang pag-insert ng ating picture is dito sa ating insert tab. Dito sa pictures, kung itong pictures na button na ito or tools, kung may mga available pictures ka, doon na para sa report mo na nakasave sa laptop mo. Kung wala naman, halimbawa itong router, gusto mo mag-search online na hindi gamit ang browser, pwede dito sa online pictures na button or tools. Yan, click mo lang yan, makaka-search ka na. And then automatic mag-insert naman yan. Then same process lang din kung mag-add ka ng third slide or kung ilang slide yung report mo. Yun lang. Sa step na yon, makakagawa ka na ng basic PowerPoint presentation. Kumbaga, ito ay para sa mga beginners, walang pang idea kung paano maka-start na gumawa ng PowerPoint presentation na yung simple lang, basic. Then, may mga additional tayong tutorial o may mga tutorial pa tayong i-upload about sa PowerPoint presentation para mas mapaganda natin yung ating PowerPoint presentation or mas interactive. Kung ba, malagyan natin na halimbawa voice over or iba pang klase ng animation yung ating PowerPoint presentation. Abangan nyo lang yung ating next video sa ating part 2. Marami-rami pa yan para mababa pa yung ating topic at may ma-share pa akong idea sa inyo. Yun lang at sana may nakuha kayong idea, kalaman, doon sa mga beginners na gustong matuto ng pag-create ng PowerPoint presentation. Yun lang at maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Keep safe everyone.